Hello mga kaisla, kumusta kayo dyan? Welcome to my vlog. Ito na naman ang inyong Isla Queen. Dito tayo sa Marshall Islands. So dito muna tayo sa indoor. Kasi may pag-uusapan tayo ngayon. At ako na magugustuhan nyo kung ano yung topic ko ngayon. So, ang topic natin ngayon is about advantages and disadvantages ng pagtira dito sa Marshall Islands. Kasi marami nagko-comment, marami nagtatanong, ano ba daw ang buhay dito sa Marshall Islands? Kasi, syempre, yung mga Pinoy natin na nasa Pinas, siguro mga nakatanggap sila ng contract, nagtatanong sila kung ano daw ba yung meron dito sa Marshall Islands. Ano daw yung buhay, ganun. So, naisip ko naman, gawin natin yung advantage ng pagtira dito sa Marshall Islands at saka yung disadvantage ng pagpunta dito sa Marshall Islands. Ano na ako kasi dito, mag-almost 2 years na, so medyo matagal ng konti. Kaya ayun, medyo alam ko na kung ano yung mga kung paano yung buhay dito na araw-araw na gagawin mo dito. But aside from work na pinirmahan nyo, syempre, kung ano yung talagang gagawin nyo. Ayun, and then, let's start na, para at least, maka-move on na tayo. So, unahin natin yung advantage. Mga advantages dito sa Marshall Islands. So, ang unang-una na advantage ng pagtira dito sa Marshall Islands is, ang sweldo nyo dito is dollar. So, isipin nyo dollar currency, US dollar currency. So, yung sweldo nyo na dollars, pagdating nyo dito, makakaipon kayo. Basta matipid kayo. Kasi dollar nga, di ba? Ang laki ng ano niya. $1 is equivalent to 55 pesos or 56 pesos. Basta doon na nagre-range yung ano ngayon, yung dollar currency. So, syempre, pagdating mo dito, dollar yung sweldo mo, makakaipon ka, di ba? Yun, so malaki yung dollar currency. Kaya medyo malaki yung sahod mo compared sa Pinas. Alam mo naman sa Pinas, 'di ba? So, yun. Number 1 yun, dollar ang sweldo nyo dito sa Marshall Islands. Number 2 na advantage ng Marshall Islands is yung isda. Mura yung isda dito. Syempre nga, isla to 'di ba? Nakita niyo naman doon sa iba kong vlog. So, isla siya. So, more on isda talaga yung pagkain dito. So, makakamura ka ng isda. Minsan nga, binibigyan ka na lang ng mga locals dito ng isda yung masasarap na ano. Actually, dito nga lang ako nakatikim ng yung mga ibang isda na ang sasarap talaga. Aside sa Pinas na tilapia, bangus, ganyan. Tapos, dito, ano rin sila, ang dami nilang isda, ang dami kong nalaman na mga isda na ang sasarap talaga galing sa mga outer island. Tapos, yung iba is meron sila dito yung local tuna. Ayan, ako magsasawa kayo doon kung mahilig kayo sa tuna sa Pinas. Magsasawa kayo dito, kakatuna. Actually, ako nung nung nasa Pinas ako, tapos papunta pa lang ako dito, mahilig ako sa isda talaga na kainin. So, ang sabi nila sa akin is, puro isda nga daw dito yung pagkain, ganyan. So, ako, sige, okay, ganyan. Kasi mahilig naman ako sa isda, hindi ako magsasawa. Pero nung nandito na ako, dahil mag-1 year and, halos magto 2 years na ako, yung tuna, naku, nakakasawa pala, yung, minsan makita ko na lang yung tuna, parang ayaw ko na siyang kainin. Ganun. So, parang nakakasawa. Ganyan. Magsasawa kayo. Mura yung tuna. Mura. Ganyan. So, yun. Yun ang number 2 na advantage ng Marshall Islands. And then, number 3 is, yan. Yung mga tao dito is super babait. Ang babait talaga nila. Napakababait. Yan. Tapos, lagi sila naka-smile. Yung mga ka-work mo. Relax lang ang buhay. Hindi sila nandi-discriminate ng mga Pilipino, walang discrimination dito unlike sa ibang bansa, 'di ba? Like sa hindi naman natin sa US, sa mga iba-iba pang parte may Asian discrimination, pero dito wala kasi
wala talaga, hindi ka madidiscriminate, safe, yan, kahit lakad-lakad ka dyan, walang mga ano sa'yo, walang gagalaw sa'yo, sa ang babait ng mga tao dito, sobra. Yun yung number 3, mababait yung mga tao, yung mga locals, especially. Ang mga, ano nga lang dito, yung mga ibang Pinoy, char. Joke lang. Ayan. Tapos, ang number 4 is, yung work dito is hindi ka mape-pressure. Kung ano lang yung skill mo sa Pinas, yun lang yung gagawin mo dito. Huwag ka nang gumawa ng iba. Kasi, ganun din naman yung sweldo mo. Kahit gawin mo, gumawa ka pa na ibang work, ganun lang yung sweldo mo. Kaya, kung ako sa'yo, is, kung ano lang yung pinirma mo sa kontrata, di yun lang yung gawin mo para hindi ka ma-hassle, di ka ma-stress. 'Di ba? Kasi alam mo naman ako, teacher ako dito. Teacher lang yung ginagawa ko, hindi na ako gumagawa ng ibang work kasi hindi ka naman nila pagagawin ng ibang work, yung mga paperworks unlike sa Pinas. Naku, pressure yun, 'di ba? Yung dahil pang gagawin. Basta dito gumawa ka lang ng lesson plan mo. Yun na yun. Gawin mo na yung lesson plan mo araw-araw. Okay na yun. Yun. Tapos ano pa ba? Ayan. Number 5, ayan, may kopyahan ako syempre para hindi ko makalimutan. Yung number 5 na advantage dito sa Marshall Islands is peaceful ang buhay. Para ka lang nasa probinsya. Ganun lang, hindi mo maiisip na nasa ibang bansa ka. Para ka lang nasa malayong probinsya, nasa barrio, ganun. As in, barrio talaga. Ayan. As in, peaceful. Walang traffic, walang kahit hindi ka makakarinig ng mga busi-busina, walang nag-aaway, ganyan. Peaceful ang buhay. Yan, kasi sabi ko lang kanina, ang babait ng mga tao. Ayan, yung ganila, pag may tanong ka, sasagutin ka naman nila na maayos, hindi sila nambubuli. Ayan. So, yun, peaceful ang buhay dito sa Marshall Islands. Kaya, kung may kontrata ka, go, rebels ka na. Yun, ayan. So, yun yung mga nakita ko na advantage ng pagtira dito sa Marshall Islands. So, dahil magto 2 years pa lang ako, syempre, yung pala yung nakikita ko. At naman ako, okay naman ako dun sa ganun setup kasi simple lang naman din ako. Ayoko naman na masyadong super city life. Kasi dito parang province life lang. Kaya super peaceful, ganyan. So, kung katulad yung ako na simple lang din ang trip sa buhay, ayan, edi, kung may kontrata kayo, pero mahan nyo na, punta na kayo dito. Ayan. So, yun yung mga advantages ng pagtira dito sa Marshall Islands. So, ngayon, punta naman tayo sa disadvantages. Nako, eto na, disadvantages. Ayan, baka matrending tayo kasi dami ko sasabihin tungkol sa disadvantages ang pagtira dito. Pero at least sinuna ko na advantages, diba? So, number 1 na disadvantage dito na ayaw ko is yung power outage. Ayan. Power outage, grabe. Halos araw-araw na lang, bigla na lang magba-brown out, ganyan. Tapos, syempre, minsan in the middle of the night, biglang magba-brown out. Biglang hihinto yung electric fan, biglang mamamatay lahat. As in, black talaga, as in color black talaga dito. Kaya, grabe talaga ang power outage dito recently. Super, as in, parang malala na. Ewan ko ba kung bakit ganun. Lagi na lang nagba-brown out. Minsan pa, inaabot pa ng 12 hours yung brown out dito. Imagine mo yun, 12 hours. Tapos, yung ref mo masisira. Syempre, mga pagkain mo doon, natunaw na yung mga yelo. Kaya, masisira talaga yung mga pagkain. Tapos, kung naka-aircon ka, biglang hihinto yung aircon mo kasi nga, biglaan yung power outage. Di wala na, sira na yung aircon mo. Ayan. Ayun. Tapos, ito pang isa. Pagka may power outage, pagka walang kuryente, wala ka rin tubig. Kasi, ang nagpapaandar dito ng tubig is yung kuryente. So, pag walang kuryente, wala ka rin tubig. Imagine mo yun. Power outage, tapos walang tubig. Kaya, pagka may tubig na, yung may kuryente na,
Ayan, punuan na kami ng tubig niyan. Mag-imbak ka na, maglagay ka ng balde-balde mo dyan sa CR para meron kang tubig. 12 hours pa naman yung minsan inaabot ng 12 hours yung blackout talaga. Tapos, ayan, ipon ka na nun. Tapos, ano pa ba? Mag-ipon ka rin ng ng tawag dito, ng panghugas mo ng pinggan kasi unpredictable yung power outage dito. Magme-message naman sila sa text. Kaso nga lang, minsan, hindi sila nagme-message. Bigla na lang magpa-power outage. Yun ang nakakainis. Kaya, yan yung unang-una na sa list na disadvantage dito sa Marshall Islands. Yan. So, yan, alam nyo na, lagi may power outage dito. Yan. Tapos, number 2, yung water. Yan. Yan, problema rin dito yung water. Pero, nasabi kong problema yung water kasi yung water dito is umaasa lang sa ulan. Ayan. So, pag walang ulan, wala kang tubig. Diba? Pero, thankfully naman, every other day, umuulan naman dito. Kaya, pagka umulan na, magsayaw-sayaw ka na. Kasi, okay na, marami ka ng tubig. Kasi, meron dito silang yung malaking tank na yon, doon nag-iipon ng tubig. Pag umuulan, doon pumupunta yung tubig. Tapos, i-filter na lang niya para mapunta doon sa mga gripo nyo. So, pagdating sa gripo nyo, malinis na yung tubig. So, yun ang isa pa sa disadvantage. Kaya dapat lagi kang may imbak na tubig. Ayan. Pag walang ulan, walang tubig. Ayan. Yun ang number 2. Tapos, number 3. Punta tayo. Ayan. Yung tax. Ayan. Tax. Ayan. Yung kontrata mo na pinirmahan mo sa Pinas. Ayan. Hindi mo pa makikita yung tax dyan. Hindi mo pa makikita yung tax. Pagdating mo na lang dito, sa kanila ikakaltas yan. Yun, doon mo na lang makikita yung tax niya. Although yung ibang kontrata naman, pinapakita yung tax. Pero, siguraduhin mo, girl. Siguraduhin mo mga kaisla. Kasi, pagdating nyo dito, minsan, yung tax na yan, nadadagdagan. Yan, ako, baka maano ko dito. Basta ayun. Pero yung company ko naman, yung Assumption School na pinapasukan ko, kung ano yung pinirmahan kong kontrata dun sa Pinas, nakalagay kasi dun yung tax. So, okay na. Okay naman yung tax nila. Totoo naman. So, walang problema sa akin. Unlike dun sa ibang kumpanya. Basta, huwag nyo na akong tanongin ko ano yung kumpanya na yun. Basta may mga naririnig lang ako. Basta, yung tax is malaki. Yan. Kumbaga, halos mga 10,000 yan every 2 weeks. Ano yun tawag dito, it depends yun kasi ako ganun, every 2 weeks, halos 10,000 yung nakukuha na tax sa akin. Ewan ko lang sa iba, baka yung sa iba mas malaki o mas maliit naman. Basta, depende yun, ha? Yun, basta yun, tax. Tapos, number 4 is, unpredictable yung weather dito. Minsan, uulan, minsan, aaraw. Hindi mo alam, kaya, ayan, minsan naman, sobrang init, tapos biglang uulan, ganun. Kaya, nakakainis minsan. Kaya, kailangan may dala kang payong. Kasi, yung mga martialist kasi, sanay na kasi sila na biglang ulan, biglang hinto, ganyan, biglang araw. Hindi na sila nagpapayong, wala na silang pakialam kahit mabasa sila ng ulan o okay lang. Unlike sa ating mga Pilipino, 'di ba? Takbuhan agad pagka may ulan, ganyan. Pero dito, okay lang. Kaya minsan ako jacket na lang yung dala ko kasi ikaw lang nakapayong tapos hindi sila nakapayong, 'di ba? So, nakakahiya. So, ako, na lang ako, jacket na lang. Kaya pag umulan, ginagano ko na lang yung jacket ko. Okay na yun. Yan. Tapos, ano pa ba? So, ayan. So, doon na tayo sa number 5. So, ang number 5 natin is, ayun. Tininan ko talaga. Number 5 natin is, mahal yung gulay. So, mahal ang gulay dito. Magtanim ka na lang sa bakuran mo. Kasi, kung pupunta ka sa sa grocery, makita mo limited lang yung gulay, at the same time ang mamahal nila. Hindi lang gulay, pati prutas, sobrang mahal.
So, minsan nga, bumili ako ng dragon fruit kasi nagkikrave ako sa dragon fruit. Yung isang piraso na ganun, ganyan, no, ganyan kalaki. Yan. Ano, $10 na yun. So, imagine, kung i-convert mo sa, sa Philippine money, yung $10 is 500 pesos. So, ang mahal talaga ng, ng prutas. At the same time, pati yung gulay, mahal din talaga. Tsaka limited lang siya. Tapos, ayun, yun masasabi ko sa gulay. Mahal siya, kaya magtanim ka sa bakuran mo. Kasi, may namimigay naman dito nung, yung may sibol na. Itatanim mo na lang. Ayan. So, bili ka ng lupa. Ayan, magtanim ka ng gulay sa harap ng bahay mo. And then, number 6, ano ba? Number 6 dito, tabi-tabi yung sementeryo. Hindi lang tabi-tabi, nakatabi rin sa bahay nila ng mga martialist. Kaya nung unang punta ko dito, nung unang travel ko, nakita ko is, may mga nicho dun sa nila, sa gilid ng bahay. Tapos, sa tabi, ayan, ang dami, basta ang dami, nakakalat sila. Kasi daw, tinanong ko, kasi daw, kaya daw ganun, is lang ato, diba? So, wala naman silang ibang, paglalagyan ng mga patay, kundi doon lang sa mga gilid. Kasi sila yung owner nung lupa na yun. So, doon na lang din nila nililibing yung mga mahal nila sa buhay. So, nilagay ko siya sa disadvantage kasi, yung health conscious, kayan. Kasi, syempre, may mga bakterya yan na, na pwedeng makapunta sa atin, sa tao. Pero, thankfully naman, dito naman sa Assumption is medyo banda-banda naman. Medyo malayo naman sa bahay namin. Kaya, ayan, okay lang. Kaya, ayun. So, number 7. Ayan, punta tayo sa number 7 is, walang mall. Ayan, walang mall dito. Puro grocery. Wala kang galaan. Lang dito, work-life balance. Ganun lang siya. Work-life, tapos yun lang, babalansin mo lang yung yung trabaho mo, tsaka yung buhay mo. Ayan, walang mga mall, wala kang magagalaan, walang limited lang yung mga tinda sa mga grocery kasi nga dahil walang mall. Ayan. So kung kung gusto mong bumili, mag-order ka sa eBay o kaya sa Amazon. Ayan, so yun. So, yan. Number 7 natin is walang mall. Nakita niya naman sa previous vlog natin na puro grocery yung yung binablog ko. Kasi nga, wala silang mall, walang pasyalan. Mga pasyalan lang is mga picnic areas, mga dagat. Yan lang. So, I hope na, na nagustuhan niyo tong vlog na to. Sana makatulong sa inyo kung nandyan man kayo sa Pinas at papirma na kayo ng kontrata na hindi nyo alam kung anong buhay. Na eto na, sinabi ko na kung ano yung maaabutan nyo. Pero syempre, disclaimer lang, experience ko to. Baka mamaya, syempre, iba yung ma-experience nyo dito, especially sa tax mali nyo, hindi naman talaga ganun kalaki yung tax. Pero, yung aside from doon, yung generally, yun talaga ma-experience nyo dito, promise. Kaya, pero at least dollar, di ba? O, dollar yung sweldo nyo. Ayan, kaya nagtagal din ako dito kasi dollar yung sweldo. Ayan, kaya masaya na rin ako. Ayan, medyo nakakaipon na. Kaya, thank you. Ayan, tapos na yung vlog natin. Bati muna tayo. Batiin ko muna yung family ko sa Pinas. Yan, yung asawa ko, si Nino, I love you. Ayan, din mga anak ko, I love you. Tapos, punta naman tayo dito sa lokal ng Majuro. Ayan, kamusta kayo dyan? Ayan, sila Mami Chit, sila Daniel, lahat ng mga kapatid dito sa lokal ng Majuro. Tsaka dun sa isa pa dun, yung nasa lipad. Di raw niya i-share to pagka hindi rin siya nabati. Ayan. Si Jared. Ayan. Kamusta Jared? Ayan. At saka yung mga kaibigan ko dito. Ayan, si Ma'am Sheila. Ayan, sila John Rick. Ayan, sila Ate Shimbel. Sila Ate Erna. Ayan, sila Amy. Ayan. Hi sa inyo. Ayan. So, sana nagustuhan nyo tong vlog na to at nakatulong sa inyo. Kaya, see you on my next vlog, mga kaisla. Bye!